Idinitalye naman ni DILG Secretary Maroha sa mga naging tagpo sa pagsuko ni Janet Lim Napoles kagabi. Nagpadala ng surrender feelers ang abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Capunan kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda bago ipinasundo sa isang secure location si Napoles. Matapos ito ay dinala na siya sa Malacanang para makaharap ang Pangulo. Mismong ang Pangulo rin ang naghatid sa kanya sa Camp Crame. Wala raw special treatment para kay Napoles pero hindi siya sinuotan ng handcuffs kagabi. Hindi rin nila napag-usapan ng Pangulo kung magiging state witness si Napoles. Pangunahin hiling ng kampo ni Napoles ang matiyak ang kanyang kaligtasan habang hawak ng mga otoridad. Nagparating ng mensahe sa tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ni Secretary Edwin Lacerda, ang abogado ni Miss Janet Napoles na si Attorney Lorna Capunan. Dati silang nagtrabaho sa law firm, isang law firm. Magkasama sila sa isang law firm. Bago sila nagharap ng Pangulo at nag-usap ng Pangulo, ay chinek muna yung kanyang medical situation para makasiguro na ligtas siya. Sandali lang sila nag-usap ng Pangulo. Sinabi ng Pangulo na yung kanyang seguridad ay maaasahan niya. Yung status ng reward na yan ay i-withdraw dahil voluntary surrender nga ito. Ganun pa man ay tuloy yung reward sa kanyang kapatid dahil at large pa rin. Ang original plan was the pagkatapos ng surrender sa Malacanang ay ako at saka si Director General Purisima together with a SAF team was going to then bring Ms. Napoles dito sa Camp Crame. Nung paalis na kami, sabi ng Pangulo, puyat na rin lang tayo lahat, damay-damay na tayo, hatid ko na rin kayo doon. Mahalaga na masecure siya para malaman natin ang katotohanan. Di ba? Mas gusto ba natin na pag-alagala siya na wala siya sa custody ng batas? Ang mahalaga, buhay siya at may pagkakataon tayo at ang buong sambayanan na marinig kung ano yung panig niya. Hindi ibig sabihin na pinapawalang bali natin yung panig ng mga whistleblowers.